Hello everyone, so for today's video, we will be talking about the switches and knobs ng Toyota Wigo. So una, syempre, we have to turn on the car. So for that, ilagay natin yung susi sa ating ignition. So the ignition is here. We put it lock, then ACC, then on. Hayaan nyo muna mawala lahat ng mga ilaw natin, and then turn on the car. Okay, by the way, normal yung flicker ng ating ilaw. Kasi syempre kakastart lang ng sakyan, so ganun. So medyo may talagang delay. Now anyways, so let's start. So una makikita natin is the steering wheel. So yung steering wheel, ito yung busina. Ito naman yung volume up and down for the radio. So ito yung controls for the radio. Ito yung volume up and down. Ito naman yung next song or next station. Tapos ito naman yung previous song, previous station sa radio. Now, ano yung mode? So pag ino natin yung radio, yung mode, yun yung mga pwedeng navigation, pwedeng Bluetooth, pwedeng yung mismong sa radyo, yung mga stations. Pwede rin naman yung mga auxiliaries, mga iPad, ganyan, pwedeng mga CD, iba-iba. Now, on natin yung radio. So, para on yung radio, ang gagawin nyo is like this. Ganyan natin yan. You press the button in the middle. Yan. Okay, firm press ha, hindi pwede yung light lang, kailangan firm talaga. So pag nag-on na yung radio, ayan. So right now wala pang video signal kasi wala naman yung aux, hindi naman yung nagagamit. So punta tayo sa menu. Ngayon, ano yung mga buttons dito? So ito yung eject. So kung maglalagay ng CD, pwede maglagay ng CD, pwede mo i-eject gamit yung etong button. Ito naman yung map. Pero right now kasi wala tayong map. So we don't need that button yet. Now, ito naman yung navigation. Hindi ko ginagamit, mostly Waze kasi ako, pero pwede mo i-press. Kapag meron kang file, pwede mo i-upload, pero for me, wala naman. Now, let's go to menu. By the way, ito yung mga option for USB, ganyan, pero wala naman. So, punta yung menu. Sa menu, ito yung navigation, radio, player, tapos yung Bluetooth and yung setup. Now, you can also access this, kunwari nasa Bluetooth ka ngayon, naka-Bluetooth yan. So, pwede mo i-access yun kapag nag-press ka ng mode. Just like that. So yan, iba-iba siya. And then, by the way, ito para sa mute. So kung naka-mute siya ngayon, i-press mo, mag-unmute siya. Pag pinas mo ulit, naka-mute. So ito naman yung dial niya. So pwedeng volume up, tapos volume down. Siyempre, since it's a dial, ang mga dial talaga prone sa pagiging inaccurate. So ang pinaka-advice ko talaga is habang nagdadrive ka, gamitin mo na lang yung plus and minus. Tapos pwede rin siya kumari sa radio. Pag pinress mo yung up, next station yung pupuntahan niya. Pag down naman, yung previous, yung nanggaling. Yan. Tapos yun, may iba-ibang option. Pero for the most part, let's continue with yung mismong dials muna. So off muna natin si radio. Paano i-off yung radio? You have to long press. Perfect. So yan, long press. Tapos, hindi mo siya ma-on ngayon kasi hindi pa naka-ilaw yung dial. Pero hanggang pag nag-on na, pwede mo na on ulit. By the way pala, sa mga gustong makaalam, ang ating aux at saka USB, kung saan mo pwede connect yung USB, nandito po siya sa loob ng glove box. Now, wala po siya ngayon kasi ni-rewire ko siya in a way. So, nilagay ko siya sa ibang lugar. Nandito siya right now. Pero this is how it looks like. Ganyan siya. So, pag hinila mo, ayan siya. Meron kang USB at meron kang aux. So, hindi siya part ng radio, kaya nga ako rin nagtaka. Pero nung nahanap ko, ito pala siya. So yan, pwede mo siya ilagay somewhere else, like ako nilagay ko dito, pero usually nasa loob po siya ng glove box. Pahanap lang po dito. Yan, usually nasa loob siya. Thank you. So, let's move on to yung mismong sa likod ng steering wheel naman. So, ito yung mga switches natin. Ito yung switch para sa ilaw, ito naman para sa wiper. So, let's start with yung headlight. So, makikita nyo, dalawa yung parang symbols para sa ilaw. So, ito yung naka-off. So, right now, naka-off ang ating ilaw, headlight. So, para makita, mas ma-visualize natin, naka-on yung ilaw na to, para kita natin yung dial. So, kumari, ito, naka-on lang yung LED. Paano to? How does it look like? Ito. So, dito sa Wigo, makikita natin na naka-on yung ilaw niya. Pero ito lang, yung strip, yung LED strip lang, hindi yung mismong headlight. Ito lang siya. Maliit lang. Now, kapag gusto mo naman i-on yung mismong headlight, iakyat mo siya dito. Yan, naka-on na. Now, ibalik natin. So, yan yan yung parang, parang daylight running. Alam ko, ang tinatawag na dyan is running headlight lang yan. Parang running lights lang yan. Now, ang Wigo maganda rin kasi meron din siyang fog light. Paano mo siya i-on? So, kunwari yan, naka-off siya ngayon.
Yan, diba? Hindi siya bright, wala talaga. LED lang yung naka-on. Pag in-on mo siya, iangat mo siya, mag-on siya. So, maganda sa kanya. Yan yung sa ilaw sa ilalim ng headlight. Diba? Iba siya dun sa LED ha. Siya na sa ilalim ng LED. Ayan. Tapos kapag naka-on lahat, ayan, maganda. Yun. So, at syempre, ako kasi I usually keep it on. Pero, kanya-kanya naman yan. Anyways, so pag pupunta ka naman sa right, iangat mo lang. Kapag magsisignal to the left ka naman, ibaba mo lang. Yan. And then, dito naman the other side is our wipers. So, oh by the way, for the headlight, kapag hinila mo siya, magbabright. Pag naka-on yung headlight, or yung running light, tapos tulak mo siya, walang mangyari. Kasi dapat yung headlight, doon lang siya magbabright. Also pala, gagana lang yung fog light kapag naka-on, kahit man lang dito sa running light. So kapag naka-off yung running light, naka-off din lahat ng ilaw. Pero pag on si running light, okay na. Anyways, so next naman, ito yung wipers. So kapag mag-wipe ka lang mabilis, pwede mo gawin to. Ihila mo pataas. Like that. Then, pag kunwari naman na matagal, meron siyang mga setting dito, pwede mo hila isang beses lang, tapos pwede naman 2 beses para maximum. The more mo na hinihila pababa or tinutulak pababa yung switch na to, the more na bibilis yung speed. Tapos kapag gusto mo naman ma-access yung wiper sa likod, i-switch mo lang siya dito sa settings na to. So, ganyan. And then also this. So, iba-iba siya. Hanggang inaangat mo siya, the more mo siya inaangat yung switch, the more siyang bumibilis. So, ganun lang siya. Also, ang maganda pala sa Wigo, on lang natin yung aircon ng init kasi. Ang maganda pala sa Wigo, kapag nagre-reverse ka, sabay din na nagbubukas yung ating rear na windshield wiper para makita mo yung sa likod. And that makes sense. That's good. By the way, just wanna make sure pala ha, pwede kang mag-spray ng tubig kapag hinila mo papunta, palapit sa steering wheel yung ating switch. Like this. Yun, nagkakatubig, ayan no. Tapos pwede mo na gamitin yung ating wiper. So hila lang natin pataas. Yun, just like that. Perfect. So ganun lang. Anyways, so next naman natin is yung ating center console aside from the radio. So dito makikita natin ang ating aircon controls. So right now naka-off muna siya. Ayan. So ito yung fan speed, ito naman yung temperature, ito naman si hazard, at ito yung circulation. So again, tulad sa ibang sasakyan, ano lang siya, 0, 1, 2, 3, 4. So hanggang tinaturn mo siya papunta sa right, the more siyang lumalakas yung fan speed. So 1, ito siya ngayon. Tapos ito naman si 2, mas malakas. Okay, hina na natin, may wind kasi. So keep it at 1 na lang. Tapos yung temperature, the more mo siyang tinaturn sa right, the more din siya lumalakas. So right now naka-turn lang siya hindi sa gitna, more on medyo mas mahina tayo. Tapos yung hazard, pag pinress, mag-hazard yung sasakyan. At meron siyang steady mode. Tapos meron din siya yung pwede mo itanggal. Then ito naman yung circulation ng ating air. So yung airflow ngayon, naka-circulate siya sa loob ng sasakyan. Pero kunwari, pag tinurn mo siya dito, yung hangin na lumalabas ngayon galing sa labas. So yung hangin na lumalabas sa aircon, yung binubuga ng aircon galing sa labas. Dito naman sa tabi ng steering wheel, makikita natin ang control para sa ating side mirror. So pag select mo na, kunwari isa-select mo yung left side mirror, yun yung aayusin mo. Pwede mo siya i-press, usually nakagitna yan. Pwede mo siya i-press like this. Tapos pwede mo na i-adjust using this control. So up, if you want to tilt it up, pwedeng tilt down, pwedeng tilt left, pwedeng tilt right. So kanya-kanya naman yan, napipress yan. Pwede mo pwede ilagay sa gitna syempre. Ganyan. Yan lang siya, onting adjust. Tapos, kung kunwari sa right naman, i-flip mo siya dyan, tapos flip mo ulit. Right naman yung naka-engage ngayon. Pero kunwari, hindi mo na i-adjust, ibalik mo lang sa gitna. Okay na yan. Just like that. Then, ito naman yung defogger. Yung defogger, kailangan mo to in case na kung nagmo-moisture yung windshield mo. Siyempre, di mo makita. So, kailangan mo ng defogger. Ipe-press mo yan in case na nagkakaroon ng moisture. Malalaman pag naka-on kasi naka-on yung ilaw. Pero pag naka-off din yung ilaw.
Ganyan. So, it may be useful. Just use it lang if needed. Next naman yung sa pintuan ng driver side. So, ito yung lock for the whole car. So, pag pinress mo, pag tinulak mo, yan. Pero pag hinila mo naman, palikod. It's good. So, we're good. Naka-open na ngayon yung lahat ng pintuan. Tapos, ito naman yung sa mga windows. So, yung mga bintana. Ito yung driver side. Nakalagay siya ng A kasi automatic. So, if you press down, automatic siyang bumababa. Pero hindi siya automatic umaakit. Kailangan mo hintayin talaga. Like that. Now, ito naman yung for the other doors. Now, ano to? Yung control na to, ibig sabihin, sinasabi niya na right now, pwede makontrol ng lahat ng tao, lahat ng mga switches. So, kunwari, nako-control natin yung passenger side na window. Just like that. At yung si passenger mismo, nako-control yung window. Just like this. Yan. Pero, kapag in-switch natin dito sa may X, ibig sabihin, wala na nakakontrol. Lahat to, hindi na nakakontrol ng kahit sino. So, pwede ibaba, walang bababa. Ito rin, walang bababa. Walang akit. Ito naman, ibig sabihin, kasi, in this mode, ito lang ang pwedeng bumaba. Yung driver side window. Siya lang ang pwedeng bumaba. At umakyat. Siya lang. So, yan. You can switch it back para lahat nakakontrol. Pero kung gusto mo kunwari safety, pwede mo ilagay ito. Kunwari may anak ka, may anak ka sa likod or may dog sa likod, pwede mo i-engage to para hindi nila mabuksan yung window, hindi tumalon or hindi makalabas. Now, let's go naman dito sa center console natin. Ito yung shift lock. So anong ginagawa ng shift lock? Right now kasi naka-on yung makina. So pwede mong ilagay sa reverse, pwede mo lagay sa neutral, pwede mo drive. Pero, kunwari naka-off yung makina, paano mo kunwari ituto yung sasakyan? So, kung kailangan mo i-shift sa neutral, ang pwede mo gawin is ilagay mo yung shift lock, i-press mo, press it down, hold down, tapos sabay hila nung ating shifter. Right now kasi, kahit hila-hilain mo yung shifter, hindi siya gagalaw. Pero, pag pinress mo yung shift lock, todo, tapos press din ng todo yung button dito, kailangan naka-press ng todo, pwede mo nang ilagay sa neutral o lagay sa drive. Pero, pagtapos ka na mag-repair or mag-tow, pwede mo na ibalik sa park. Hindi na kailangan i-shift lock. Pero ngayon, mag-lock ulit siya. Yun. Tapos, dito naman sa taas, makikita natin yung ating ilaw. Right now, naka-on siya. Actually, meron siyang mga dials dito sa gitna. Ano kung kita? Ayan, perfect. So, meron siyang on, meron siyang off, meron siyang door. So, pag naka-on, syempre naka-on. Pag naka-off, naka-off. Pero, ano yung door? So, in-switch ko siya ngayon sa door. Pag binuksan ko yung pintuan, bubukas siya slowly. So, unti-unting bubukas yung ating ilaw. Tapos, pag sinara, mag-off din yung ilaw. So, for now, lagyan sa on. Yan. So, kapag i-off naman ang sasakyan, kailangan natin pumunta ulit sa key. Ayan, sa ignition. Tapos, right now, naka-on siya. So, lagyan natin sa ACC. Tapos, pwede natin lagay sa lock para matanggal yung susi. Kasi pag nakalagay lang siya sa ACC, hindi siya matatanggal. Also, make sure pala na lagi nakapark yung sasakyan. Kapag nakaiwan sa neutral, yung shifter natin, hindi matatanggal yung susi. Kailangan laging ilagay sa park. So, next naman natin yung mga pangbukas ng hood, pangbukas ng gas cover, tapos pagbukas din ng trunk. So, pagbubuksan yung hood, yung nasa sasakyan, pagbubuksan, meron kang mahanap na circular na pwedeng hilain dito. Ano yung ilaw? Ayan. Ito siya. Kung kita. Ayan, no? Yan siya. Mahanap mo siya pag galing ka sa steering wheel, tapos titingin ka dito. Mahanap mo siya. Tapos hila. Yun na yun. Nakabukas ng ating hood. Next. Pagbubuksan naman ng ating trunk, ito naman, nandito lang siya sa tabi. So, kung dyan ka nakaupo, makikita mo siya dito. Hila mo lang, bubukas na ang ating trunk. Ngayon, pwede mo na kunin, tapos pwede isara. Now, kapag kunwari magpapagas ka naman, saan mo huhugutin? Ano yung huhugutin mo para bumukas yung gas cover natin? Ito siya, sa ilalim nito. Yan, hilain mo lang, malit lang siya, bubukas. Like that. So, pwede mo na i-press ulit. Yan. Okay, so we're good. Yun na siya. And final thoughts pala, ang steering wheel ng Wigo, hindi po siya na-adjust. Kung ano yung setting niya mula sa factory, yun na yun. Hindi na po siya nababa, hindi na po siya naakyat. Usually ang sasakyan, meron siyang setting dito, meron siyang lever na hinihila, pero dito wala. So as a whole, ang Wigo,
Maganda siya, very reliable, and I would highly recommend it to anyone and everyone. Very good car siya. So yun lang, have a great day. God bless everyone, and ingat, stay safe on the road. Bye bye.